Alam niyo ba yung ibang nakita namin na school building, Marcos type school building pa. Ang Marcos type school building was supposed to be replaced between 20 and 30 years. Ang life niyan is 20 to 30 years. But we really have to look at the rehabilitation of many of them. One of the things that I noticed are the bathrooms. Kailangan natin linisin at pagandahin ng mga bathroom. Hindi naman mahirap gawin yun, except ang problema sa mga pinuntahan naming eskwela, walang tubig. For me, basic yan eh. Kasi pati yung health ng bata, natatamaan eh. Kakasakit yan kung hindi malinis ang mga pinupuntahan nila mga bathroom. So that's one of the areas that we are really going to focus on. Of course, that's the most basic and most important thing that we have to do. Andito kami dahil napakalaking problema ang dinadanas ng ating mga kababayan dito sa Siquijor dahil nga sa kakulangan ng pag-provide ng kuryente. Kaya ang ginawa natin, at least in the short term, nagpapunta tayo rito ng mga genset, ng malalaking genset, 2 genset galing Palawan. We also have to make sure that the generators are working properly. Lahat ito kailangan natin maayos. We have to do this. SIPCOR has to live up to its commitments. We have, siyempre, naririnig namin lahat ng mga problema na nangyari dito sa pagsara o sa paglimit ng traffic dito sa San Juanico Bridge. At kaya nakausap na namin yung mga driver ng mga ibang truck. Yun na. Doon na. Dami ng pila. Abot na dito. Kaya pati yung presyo nito, hindi magtataas yan. So maganda. Biyahe lang eh. Ano? Ito kaya he wants to save money. Ang ginagawa namin ay ang kapalit itong Roro na ganito. Ito pang 30 na truck. May dadating na pang 40 trucks, meron pang 50 trucks. Tapos itong rampang ito, dodoblehin natin, lalagay pa tayo doon ng isa pa para double, mga 500 trucks a day. Tapos mag-umpisa na tayo ng night navigation. Kahit gabi, pwedeng tumawid. So that's our way of trying to mitigate the problem. Meron kaming rehabilitation plan para sa San Juanico. Noong ini-inspeksyon yung tulay para titignan kung saan ang kailangan rehabilitate, ang daming nakita na delikado. Sinabi kaagad ng mga engineer, isara natin ito dahil babagsak ito pagka minalas tayo. Just say, please make sure that as quickly as possible maibalik sa normal. So yun ang kaming iniisip lagi, maibalik sa normal natin. 127 taon ang nakalipas na nang itinaas ang ating bandila sa Kawit, Cavite. Ngunit, bago pa man dumating ang araw na iyon, maraming buhay ang naialay, pamilyang nagkawalay, at kinabukasang nasira, makamit lamang ang kasarinlan. Let us honor this day not just by remembering the sacrifices of our forefathers. We must live with the same courage and love of country. For freedom is not just something that we inherit, but a right that we must protect every single day. Kaya ngayong araw, habang ipinagdiriwang natin ang ating kalayaan, lalo natin paigtingin ang pagmamahal at paglilingkod sa ating minamahal na Pilipinas. It is always with joy that I once again welcome all of you today as we join the entire nation in this proud occasion of celebrating the 127th anniversary of Philippine independence.